What's up mga kasang? Vlog tayo ulit no dahil napansin ko yung kahapong upload ko. Gumawa ako ng video about sa flower horn at parang hindi na masyadong interested ang mga fish keeper sa flower horn or siguro wala masyadong nanonood kasi busy sila kasi long weekend kahapon nag-start. At baka iniisip ko na lang na baka nasa biyahe yung mga tropa natin na nagpa-flower. Kaya medyo mababa yung views niya kahapon. At ngayon hindi ko alam kung tataas pa yung views niya. Usually kasi sa YouTube yung unang araw, yung unang 24 hours yun yung malakas. So hanggang mamaya asa tayo. So kaya naisip ko gumawa ng vlog ulit para madagdagan lang yung yung manonood. Tignan natin kung may mga manonood. At i-vlog ko lang ngayon yung mga mangyayari sa atin. Kagaya niyan, may umorder sa akin ngayon papuntang Rizal. San Mateo ata to, medyo malayo no. Umorder siya ng ng crayfish. Babalutin ko ngayon. Tingnan natin kung makakarating. Tingnan natin kung makakarating ng ng Rizal at ibubuko siya via Lalamove. So, umorder siya ng trio ng HB Blue at yun nga, 6 na pirasong graylings at yun ang unang-unang gagawin natin ngayon. At yun, sayang na naisipan ko lang ngayon mag-vlog kanina, nagpakain ako ng mga isda. Sana pala sinabay na natin. So yun, ibalot muna natin yung mga order natin na ipapadala natin sa Rizal. Alright? So yun, ang order nga sa atin na HB Blue. So meron ako isang naka-ready pa dito na trio. Bali, dalawang trio to, nabenta ko na yung isang trio. So, ito, isasabihin niya para sulit yung biyahe niya papuntang San Mateo. Yan. At nagtutusok-tusok na siya dyan, no? Mukhang buntis na yung female. So, yun. Shoutout na rin natin si Sir J. Ibana. Siya kasi yung bumili na taga San Mateo pa. O, layo-layo ng biyahe niya. So, ito yung mga craylings na papadala natin. Ipapak ko lang to as parang isda lang din, no? May tubig. Tapos yun, sana maibiyahe agad-agad kasi medyo mainit ngayon at baka abutin tayo ng tanghali sa biyahe. Mahirap kasi pag nainitan yung mga isda natin at yung mga crayfish natin ay baka hindi umabot doon sa kanyang panoroonan. Dahil medyo maaraw. Medyo maaraw ngayon. Right. Balot na natin. Unahin muna natin itong HB Blue na napakadali naman magbalot ng gapi. No? Isa sa mga gusto ko sa pagbebenta ng gapi napakadali niya balutan dahil maliit lang siya. Kailangan mo lang dyan, ito, yung ating plastic na ginagawa para sa yellow, sa ice. So, ulihin lang natin yun, lalagay lang natin dito, ganun kasimple lang. Na-testing ko na rin guys, na nasa plastic lang ng yellow, nagpadala ako niyan. From Laguna, nakarating yan ng Mindoro dati. At Bicol, dati nakapag-ship na rin ako ng gapi papuntang Bicol, na ganun lang yung setup niya. Pero okay naman, no? Ito yung meal natin. Dahan-dahanin natin yan. Baka magmekos-mekos yan. At yun. Sa mga uhuli ng gapi, dahan-dahan lang kayo sa buntot, no? Kasi pag nasira yung buntot niyan, mahirap na ibenta yan. At mahirap na rin mabuo ulit yung buntot na napunit. So, ingat-ingat lang, no? Lalong-lalo na yung mga malalapad yung buntot talaga na isda, na gapi. Hindi mo pwedeng ibenta na ganun yun. Dahil mahirap na rin pagalingin yun at mahirap na rin makabalik sa dating kondisyon. So ito yung trio natin na gapi. Padala na natin yan. So yun guys, nakabalot na yung ating gapi. No? Ganito ako magbalot ng gapi guys. Ibabalot ko muna siya sa isang plastic. Tapos ibabaliktad ko yung plastic. Tapos ibabalot ko ulit yung plastic sa loob ng isa pang plastic. Para yung ito yung pinakaibabaw ng una. Ayan, kaya nandyan yung buhol niya. Para yung ilalim niya, round pa din. Tapos yung ibabaw niya, round din. So, ayun nga, kahit magbali-baliktad yan, magbali-baliktad na ganyan, round yung edge niya. Kasi delikado kasi sa isda yung pag sumisingit sila sa ganito. Pwede kasing masuffocate din sila dito sa ganyan. Kaya, mas maganda yung niro-round. Yung iba, tinitape to. Pag malalaking plastic, tinitape ko yan. Yung iba, ginogoma nila. Ako, dinodoble ko na ganyan. So, ito. Safe na to mga gapis natin. Makarating na to ng Rizal. Kahit hanggang mamayang hapon pa yan dyan. Ganda rin yung nabigay ko. Sheesh! OOTD check. Angas. Balot naman natin yung mga crayfish. So yun guys, no, may napansin lang ako dito. May isa dito, no, na isang clone na lang yung natitira niya. Siguro inaway to ng inaway nung malaki. Wala na yung mga paa niya. Ayun, medyo hirap na rin siya.
So hindi ko muna ibebenta to at iniisip ko na pagalingin siya muna. Lipat ko ng tank yan mamaya. Kawawa yun. Pero pag mga ganyan naman, tumutubo naman din. Kaso medyo matagal ata. Hindi natin sure. So yun guys, ito yung mga ibebenta natin ngayon. 2 inches yan. Mga 2 inches. Ayan o. Parang kakamort lang nitong isa. Ayan, mga 2 inches yan. Binenta ko to na 80 pieces ang isa. 80 pesos ang isa. Ayan, 80 pesos, 2 inches. Pag mas malaki pa ng konti dyan, 100. Pero wala kasi ako available na nun. Tapos syempre, pag mga 1.5 inches, 50 pesos lang ang benta. Pero wala rin ako ngayon nun. So kung ano lang yung meron ako, yun lang yung mabebenta ko. At ibalot na natin to. Pag nagbabalot ako ng mga railings, parang isda lang din yung style no. Naranasan ko yung nilagay ko sa isang lalagyan niya na maliliit. Namatay. Yung konti lang yung tubig. So mas okay para sa akin yung nakabalot siya na parang isda na maraming tubig. Tapos dinodoble ko na lang yung plastic. Hindi pa naman nakakabutas ng plastic yung nila yung mga clone nila. So yun mga kasang, naibalot na natin. Ganito ako magbalot no. Pero ngayon kasi dinoble ko siya. Dinoble ko siya kasi medyo malayo yung biyahe nito. At syempre kung mabutas, may doble pa siya at hindi siya sisingaw agad dahil nga medyo malayo yung biyahe niya. Tapos yan, ito yung copy natin. Tibubok na natin sa lalamog yan. Siyempre meron kasama sticker yan. May sticker. Para legit. Alright. So yun mga kasang, may rider na nakumuha nung ating ipapadala sa San Mateo Rizal. At ayun, hanap pa ako ulit, no? Message. Reply tayo. Hanap tayo ng benta ulit. Dahil kailangan natin kumita. At yung bibili naman hindi naman yan basta-basta dumarating lagi, no? Kung sakaling nagbebenta kayo ng isda, hindi yan basta may message ka na lang. Kailangan mo mag-post, kailangan mo mag-reply, kailangan mo maghanap ng bibili. Hindi yan basta-basta talaga dumarating as in. Hindi yan pwedeng paupo-upo ka lang. Akala kasi ng iba, paupo-upo lang pag ganyan. Kunyari, meron ka YouTube channel at may nanonood sa'yo na lalapit sa'yo para bumili. May mga ganon, no? Pero yun nga, hindi naman lahat kilala ka at hindi naman lahat alam kung ano yung binibenta mo. So, ayun, kailangan pa rin mag-effort para makabenta. So, yun ang gagawin natin ngayon. Siguro maghapon ako magsi-cellphone ngayon dahil kailangan ko kumita talaga. At malapit na yung mga bayarin natin. Yung mga bayarin natin kailangan nating bayaran. Alright, salamat po kay Sir J. Ibana ng San Mateo Rizal. So, dito na si Kuya Lalamove. Ingat sa biyahe, Boss Lalamove. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Tingatan mo yung dala mo, Kuya. So yun mga kaasang, no, 10 o'clock na at kumita na tayo ng 630 para sa araw na to. At malaman natin mamaya kung madadagdagan pa yung kita natin, no? Kasi may mga nagtatanong din dyan kung magkano ba yung kinikita natin sa araw-araw. So hindi naman araw-araw ganun, no? Kadalasan mga weekend, mga araw ng sweldo, yan. Yan yung marami order talaga. Tsaka depende pa rin sa stock nyo kung marami kayong stock. Kagaya nyan, wala ako masyado stock na ngayon. So, hindi na ako maasa na kikita pa ako ulit mamaya. Pero sana no, umabot ng 1,000 yung kita natin sa araw na to para ayun, makabayad tayo ng mga bills natin. At ayun, yung nakita natin na na crayfish kanina, lilipat ko na nga pala yung dito sa likod natin dadalhin. Itong crayfish natin na to, ilalagay naman natin to doon sa 50 gallons natin. Tapos ito ililipat. Teka lang ikutin natin para mas makita nyo. So ayan, parang ang dumi na naman yata na aquarium natin. At hindi gumagana yung pump. Parang hindi gumagana yung pump. So ililipat natin to, tapos dito natin ilalagay yung crayfish natin na mga walang paa. At para mas mabantayan natin kung kung tutubo, kung gaano kabilis tumubo o kung ano mangyayari sa kanya. Kasi nga, isang clone na lang natira sa kanya. At kukunin ko to para ilalagay ko yan dito sa ating 50 gallons. Diyan, kasama yung breeder natin. May isa tayong breeder dyan. Tapos, may male. Hindi ko alam kung male to. Dapat namasamahin ko na sila dyan. At yun, nakatipid yung kanyang buntot. Eggs na kaya to? Hindi natin alam. Kasi yung male natin dito maliit. Anyway, kunin na natin to guys. Kaya ko na kamayin to
Hindi kasi lumalangoy. Kasi nga, isa na lang yung clue niya eh. Kawawa nga yun. Sana tumubo pa. Dali na, matulo. Dali na natin. Medyo maliit pa to. Ganito kalaki to dati nung nilagay ko eh. So, lalagay ko na siya dyan. Wait lang. Kailangan ko na palalasin yun dahil baka kainin siya. So yun guys, no, dyan muna natin siya ilagay at mukhang kawawa talaga to, nabugbog talaga to. Pero tingin ko naman eh, makaka-recover yan. At lilinisan ko na rin yung tank na to, bilis dumumi kasi na yung pagkain eh. Yun, inaamag na nga oh. Linisan natin yan. Tapos ito yung ano, ilalagay natin crayfish doon sa 50 gallons. Para siyang albino, no. Tignan nga natin kung malaki-laki na rin to eh. Lumaki na to dito, nung nakaraan, ano lang to eh. Parang ganun kalaki lang. So, ayun, di natin alam kung anong gender nito. Male ata to. Hindi, female. Female din. Ayan. Lagyan na natin siya doon. Sa 50 gallons. So, pagka na sila dito. Iba yung kulay niya, no? Parang albino. Walang bagyan na kulay. Hindi naman yan ganyan dati. Tatlo na sila dyan. Picture! Parang pa picture. Uy, huwag ka dyan. Yari ka dyan. Yari ka dyan. Huwag ka dyan. Ang puti-puti mo. Yan, tatlo naman yung heights natin dyan. So, nagkakapit-bahay kayo dyan. Kasi wala pa kayo alam yun. Takatata. Puti talaga yun, no? Hindi naman siya puti. Parang wala lang siyang kulay. Bakit nga gano'n eh? Laki ng kulay niya. Pero magkamag-anak yan. Ito kasi anak na to nung na-breed ko eh. Nakuha ko yun sa farm eh. Tapos lumaki na lang yan. Nilagyan ko sila na HB Blue dyan. Ang laki ng ano, ang laking bagay nung meron silang kasamang gapi. Yung mga crayfish. Kasi nagkakalamok. Nagkakalamok sila eh pag ano, pag walang isda. So nilalagyan natin ng ano. Dati nilagay ko dito red balloon dati. Pero ngayon, ayan. Nilagyan ko ng trio na HB Blue. Tumaasa ako na dadami yun dyan. So, iwan na natin muna yan dyan. Lilinisin ko na to. Hindi ko napakita sa inyo. Baka maboard lang kayo eh. Yan, linisin ko yan. In 5, 4, 3, 2. Ayun ang mga asang no. Linis na ng ating aquarium. Doon may konting dumi pa rin. At dapat eh, sundan ko pa ng linis yan siguro bukas o sa isang araw. Pero yan, mas malinis na siya kaysa kanina na. Tapos ayun nga, yung ating crayfish eh, hindi ko alam kung makakasurvive yan. Siguro makakasurvive naman siya, no? At tutubo naman yung mga paa niyan at yung kung ano naman yung naputol sa kanya dyan. Eh, wala na siyang, ano dyan, wala na siyang kalaban dyan. So, expect na lang natin na maging maayos yan. Hindi ko alam kung 1 week, 2 weeks, or 1 month. Eh, update ko na lang kayo, no? So, yung kawawa din naman yun. Nabugbog yan malamang. Baka nabully yan ng isang malaki. Alright guys, no, dahil wala tayong ginagawa na naman, balik na naman tayo sa ating cellphone para maghanap ng bebenta ulit dahil mahaba pang oras. Mahaba pa ang araw ngayon. Kailangan natin kumita pa. Alright. At ayun mga kaasang, may order na naman tayo at nagbayad na siya. Pero hindi niya pa daw kunin. So ayun, shoutout kay Sir Sabi, ay kay Ma'am pala to. Shoutout po Ma'am Sabi Rowan Ramos. Ayan, nag-ano siya, nag-message siya at nag-order siya taga Gentry. Ayan, usapan namin, no? Yung Gcash na. So nagbayad na siya, bumili siya sa akin ng mga ano, ng mga Tetra. Tapos Red Balloon Platy, bumili rin siya. Ayun, hindi niya pa kukunin ngayon kasi may lakad daw sila at siguro next ano pa, Saturday pa niya makukuha. So itatabi ko muna dito dahil wala naman doon laman. Itatabi ko lang para hindi na magalaw at yun, papakita ko rin sa kanila
yung mga nabili nila sa akin. So yun mga kasang, no, bumili nga sa atin si Ma'am Sabi ng 2 pairs ng red balloon platy. So ibibigay ko na sa kanya tong 2 pairs ko na natitira dito. Tapos bumili rin siya ng pair ng platinum, yellow platinum molly. So may natira pa tayo dyan isang pair, sakto lang. Tapos tigda dalawa nito. Tigda dalawa nung ating glow tetra. Meron tayo dito pink, yellow, sakto, dalawa na lang. Tsaka yung red. So lalagay natin yung mga order na dito para makita niya din. Parang hindi na rin magalaw. Alright. So unahin muna natin itong red balloon platy. Red balloon. Ganda niya, no? Red balloon. Ito na yung red balloon. Teka, bakit ko nga ba nililipat? Pwede naman dito ko na lang ilagay. Nilipat pa talaga yun, no? So, dalawang dalawang pair ng red balloon platy. Tapos, dalawang pair nito. Tatlo na lang naman to. Bigay ko na to lahat. Tatlo. Bigay na natin 3 yan. Freebie na natin yung isa. Kasang. Yan. Tapos dito tigna dalawa. So, dalawang yellow. Ito mabigat eh. Ang hirap ulihin ito eh. Bibilis kasi. Tapos ang konti lang. Hirap ulihin. So, kailangan siguro. Tingnan na huli mag-isa. Medyo magtutulo lang tayo. Yari na naman tayo kay Mrs. Nagtulo na naman tayo sa sahig. Medyo mahirap mahuli. Try ko. Yan. Mahirap pero kakayanin. Ito, dalawa din kulay red. Bigyan na natin yung malaki. Usually pag ganito, yung mga may order sa akin, pinapriority ko ibigay yung magaganda. Natitira dito yung mga pangit, yung mga payat, yung mga maliliit. Dahil ganun naman, minsan kasi pag naiwan dito, hindi naman agad nabibili. So, magbebenta ko pa rin naman yun at ako na yung mag-groom. Diba? Ganun lang naman yan. So, yung mga ready na magaganda, yun yung ibibigay natin sa ating mga customer. So, tayo na to. Sa flower nga, kadalasan, pag yung mga female, yung mga tingin ko female, di ko na binibenta yun. Ako na lang, akin na lang yun. So, bahala na sila kung mag-aarap sila ng female. O, minsan naman nagiging female, hindi naman sure na ano rin yun eh. Hindi naman sure na tawag doon na female eh. Kasi minsan mukhang female lang pero hindi naman nagiging male pa rin. Eto, nagtataka ako dito, pink daw to, no? Pero tingin ko parang pula rin na ano lang, medyo mapusyaw lang na pula. Pero ang tawag nila pink eh. So, ayan lang natin. Ayan lang natin, no? Kasi pink daw to eh. Tingin ko pink. Parang orange eh, ganun. Magkakaano kasi, nag-crossbreed na kasi yung mga ganito. So, yung tingkad ng kulay niya, iba-iba na rin. Meron pa nga, starry red, diba? Ganito mo to. Ayan, ito yung pink. Tapos ito yung red. Diba? Halos konti na lang din yung Ayun, medyo may pagkakaibang konti. Konting-konti lang. Pero tingin ko red. Parang red na lang din. Sabi pink daw eh. Okay. Ano? Sana lang, hindi pa magpahuli. Huy. 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 Hirap. Yun, shoot. So, ito yung mga binili ni Ma'am Sabi sa atin. 6 na pirasong glow tetra, 4 na pirasong balloon platy, at 2 pirasong balloon molly. Pero ang binigay ko ay 3 piraso. Freebie na isa dahil wala nang kasama. May iwan na lang. So, maraming salamat Ma'am Sabi Roa ng Gen 3. Lagyan natin ng note. Makalimutan ko. So yun mga kasang, lagyan natin ng note. Ay naman dumikit. Ano ba yan? Ay dumikit na ito. Palpak pa yun ang nakuha ko. Palpak yun nakuha kong
Sticky note. Lagyan ko na lang tape. So, yeah, shipping yan, December 17 pa. So, ano lang kayo eh. December 16. Kaya ano lang ngayon, December ano lang ngayon, December 9. So, matagal-tagal sa akin to. Pero yun. Maraming salamat, Ma'am Sabi. Happy fish keeping po. So, yun mga kasang no, at 12:20 na. At ang laman ng cash natin ay 990. So, mahaba pang araw, kalahating araw pa lang. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng mga mabebenta natin na isda at kung may mabebenta pa ba tayo dyan. Kasi parang tingin ko wala na akong mabebenta dito ngayon. Ay, mga goldfish pala, meron pa. Meron pa mga goldfish dyan, mga tetra. So, yun. Tingnan natin kung madadagdagan pa yung, yung kita natin. At yun, magla-lunch muna ako mamaya. Hindi ko alam kung maglilinis ako ng Baka maglinis din ako sa garahe kasi hindi nakita yung mga isda natin. So yun mga kasang, habang wala pa yung wala pa tayong benta, wala pang bumibili ng isda. Extra muna tayo dahil may nagpa-reform sa akin ng dalawang laptop. At ayun, gawin muna natin ito habang tumatakbo yung oras natin at wala naman tayong ibabalot pa at wala pa akong gagawin masyado. Right? So yun mga kasang, alas 3 na ng hapon at coffee break time na. Coffee break. At yun, sa tingin ko hindi na makakabenta ngayon kasi medyo hapon na rin. At sa tingin ko hindi na madadagdagan ang kita natin ngayon. Pero okay na rin at least meron kasi minsan talaga may mga araw na as in wala talaga. Tsaka wala rin akong masyadong stock ng isda ngayon talaga. Kaya mahirap din umasa, lalong-lalo na kung ang stock mo konti-konti lang. So ayun, tapusin ko naman ang video na to. Tapos bukas, iniisip kong pumunta sa Binyan para makakuha ng mga bagong stock. Kung ano yung mga pwede nating ibenta na doon. Kukuha ako doon bukas. So magbablog ulit ako doon bukas naman. At yun, abangan nyo na lang. Sa mga di pa na-subscribe sa akin channel, click na subscribe button at notification bell. Sa Facebook naman, kung di pa kayo nakatalo, follow lang kayo. At yun, huwag nyo kalimutan mag-like sa akin mga video dahil malaking tulong yan para gumanda ang ranking ng video ko. Alright, maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang dito na lang sa video na to. Tapusin ko na po. Peace out!